Ang aking ibabahagi ngayon ay ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa pananampalataya. Pero bago ako magpatuloy ay ibig kong batiin ang lahat na abutin ng aking munting talakayan ng isang mapayapa at mapagpalang araw. So, muli ay magbabahagi ako ng isa na namang kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa aking sariling pagsasaliksik o pagsisiyasat tungkol sa mga salita ng Diyos. At sa nakaraan nating talakayan o nakaraan kong talakayan ay naisagawa o naibahagi ko ang isang paksang pang-ilalim o subtopic sa wikang English na nakasentro sa mga talata sa Biblia tungkol sa pagtitipon ng mga mananampalataya bilang bahagi ng ating pangunahing paksa, yung chapter topic natin na ang Biblia at pananampalataya gabay sa tunay na buhay Kristiyano. Ayan, sa wikang Ilocano, ti Biblia kin pamati, turay iti naindaklan abiyag Kristiyano. So, gusto ko ring ulitin na batay sa ating nakaraang talakayan, napakahalaga ang sumampalataya sa makapangyarihang Diyos kapag tayo ay nasa isang pagtitipon, together with our friends, di ba, mga kasamahan o relatives, mga kamag-anak, sapagkat ito ay nailahad sa mga talata sa Biblia, batay pa rin sa ating pagsasaliksik. Ang mga ginamit nating teksto dito ay ang Hebreo chapter 10 verses 24 to 25, ang Mateo chapter 18 verse 20, ang Gawa chapter 2 verse 42, 46 and 47, at ang 1 Corinthians chapter 14 verse 26, at ang huli yung Salmo chapter 133 verse 1. Ayan, so nandun yung mga verses na nagpapatunay na ang isang Kristiyano ay kailangan samantalahin ang pagsamba o sumampalataya sa makapangyarihang Diyos kapag siya ay nasa isang pagtitipon, which is tama din naman, instead na magchismisan or magkaroon ng ibang topic na hindi naman makalangit, mas maganda pa rin yung makalangit dahil maliban sa natututo tayo ay napapalapit tayo sa ating Ama at siyempre tumitibay ang ating pananampalataya sa Kanya. And this time, ibabahagi o bibigyan ko ng paliwanag abot sa aking kakayanan ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa pananampalataya ng isang Kristiyano. At ayon sa Biblia, itong pananampalataya is the foundation of our relation to the Almighty Father. Pundasyon daw ito ng ating relasyon sa makapangyarihang Diyos. This is not a simple faith. Hindi ito simpleng paniniwala, kundi tiwala, pagsunod, at paglagak sa buhay or paglagak ng buong buhay sa Kanya. So, it's about trust and obedience. Yan. At siyempre yung ating devotion ng ating buhay sa makapangyarihang Diyos. At meron tayong naihanda dito na batayan. Diba? Mga ilan ito? Nasa 5 o 6 siguro at iisa-isahin kong tatalakayin. Yan. Ang una na pangunahing kaalaman
of course, na dapat natin malaman tungkol sa pananampalataya ay dahil, di ba? Kaya tayo manampalataya, di ba? Upang tayo ay mailigtas. Yan. Number 1, dahil sa pananampalataya tayo ay maliligtas. So, ang teksto sa Biblia na nakita natin na magpapatunay o magiging reference natin tungkol sa number 1 na ito, diba, is yung Efeso chapter 2 verses 8 to 9. Babasahin ko. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga awa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ayan. Ang kaligtasan ay hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. No? So, kung wala ito, hindi tayo maliligtas. But of course, mas maganda na siyempre, buong puso na tayo maniniwala, pero kailangan sabayan natin ito ng mga magagandang gawa. Diba? Kasi siyempre, hindi naman tayo pwedeng manampalataya na lang. No? Picky ang ating pananampalataya kapag hindi natin ito samahan ng isang mabuting gawain ayon sa kagustuhan at kalooban ng makapangyarihang Diyos. No? Importante pa rin yun. Okay? Number 2, hindi malulugod ang Diyos kung walang pananampalataya. No? Which is true kasi nabanggit natin doon sa nauna nating talakayin na kaya nga tayo nilikha ng Diyos upang sumamba at manampalataya sa Kanya. Diba? Batay sa Hebreo chapter 11 verse 6, basahin ko, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang sinumang walang pananampalataya. Napakalinaw naman. Sapagkat ang sinumang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang siya'y umiiral at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Again, kaya tayo nilikha ng Diyos upang siya ay sampalatayahin at sambahin. So, in other words, kahit gaano kabait o karelihiyoso ang isang Kristiyano, kung walang pananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos, no, sa Kanyang harapan, hindi ito isang kalugod-lugod na gawain. No, kaya, sabi nga natin, di ba, ito yung tandaan natin kasi mga importante at pangunahing kaalaman, di ba, na upang mapatibay ang ating relasyon, no, sa ating makapangyarihang Diyos. No, hindi malulugod ang Diyos kung walang pananampalataya mula sa atin. Yan yung pangalawa. Pangatlo, pananampalataya ang daan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan, there are so many verses in the Bible, no, again, na, di ba, this is the way na tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya, no, itong pananampalataya. At batay sa Roma chapter 5 verse 1, ito yung ginamit natin, no, yamang tayo itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, nakasulat naman ng maliwanag. So, ang pananampalataya ay tulay na nag-uugnay sa atin, no, sa ating makapangyarihang Diyos mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging anak niya. Diba? Kaya nga, yung una is, sinabi natin na ito yung ating, ano ba yung nasabi natin sa una? Ang pananampalataya ay pundasyon ng ating relasyon sa makapangyarihang Diyos. Ayan. So, dito na tayo sa pang-apat. Ayan. Ang pananampalataya
Pananampalataya ang simula ng tunay na buhay Kristiyano. No? Malinaw naman, no? Na maintindihan natin. No, understandable pa rin ito. So, batay sa Galatia chapter 2 verse 20, basahin ko, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yan. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, dito nga talaga magsisimula, di ba, sa ating pananampalataya ang tunay na buhay Kristiyano. So, pag magkaroon tayo ng bagong buhay Kristiyano, ay siyempre kailangan nating manampalataya. No? Iyon yung first step, no? Hindi lang sa isang bisis, no? Kundi ito ay continuing, unending, di ba? Araw-araw, no? Sa araw-araw natin na pamumuhay ay kailangan nating manampalataya. Ayan. Kasi yun nga yung simula ng pagkakaroon ng tunay na buhay Kristiyano. Ayan. So, 6 pala yung naging natin. No, dito tayo sa number 5. Pananampalataya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ayan. So, batay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Basahin ko, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa bagay na nakikita. Ayan, meron pa dito isa, no, yung Marcos chapter 11 verse 24. Anuman ang inyong hinihiling sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. So, understandable, di ba? Madaling intindihin, no? In other words, sa pananampalataya, tayo ay nakakakuha ng pag-asa, katiyakan at lakas, di ba? Sa gitna ng pagsubok. Siguro ito na-experience naman natin, di ba, sa ating mga buhay, no? Lahat naman tayo, no? There are so many challenges that we have been experienced, di ba, in the past. Pero siyempre, if our faith, di ba, or trust to our Almighty Father is strong, di ba, may bigla-biglan na lang na solusyon. Yung iba nga hindi natin inaasahan, pero bigla na lang nasusolusyonan. So maiisip mo na lang, no? Ako ganun maiisip ko na lang, no? Ito na yung response, di ba, doon sa aking hiling. Kaya nga lagi kong sinasabi, no, kahit doon sa pagtuturo ko sa mga hindi naman ganito, hindi makalangit na gawain, lagi kong sinasabi na pag ikaw na ay nagigipit, di ba, always ask the intervention of the Almighty Father. Pag napuprovoke ang galit mo, di ba, isa lang ang solusyon yan, di ba? Tawagin mo ang Diyos. Pag sa tingin mo hindi mo na makontrol ang iyong sarili, tawagin mo siya. Sigurado yan, di ba, magkakaroon ka ng magandang kasagutan, no? Anyway, napakarami naman. Kaya nga itong pananampalataya talaga, di ba, napakahalaga ito sa buhay Kristiyano na meron tayo. Yan. May mga naman sa Biblia, mga teksto naman sa Biblia na nagpapatunay, at ito nga yung mga inilahad natin. Ibinahagi natin at ibinigyan natin ng mga paliwanag ayon sa ating kaalaman, no? Batay pa rin sa mga pangyayari at of course, di ba, yung ating mga nasaliksik na verses. Ayan, kasi mahalaga yun, no? Anyway, no, I would encourage everyone that you can do also your own research, kasi kailangan natin yun, no? Kailangan nyo yun, diba? Kaya nga ang objective ko lang naman dito is, siyempre, sabi ko nga, hindi ko naman pinag-aralan ang mangaral, so wala talaga sa akin to, but since, diba, this is my commitment, diba, obligation, responsibility, diba,
being a believer, di ba? Being a Christian, siyempre, ibabahagi ko ang aking kaalaman, no? In such a way na, di ba? At least, no, baka naman po mailapit ko kayo sa kanya at bahala na po kayo. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Okay na sa akin yun. Tuwang-tuwa na ako dun na nailapit ko kayo sa ating makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba? Batay sa ating sariling nasiyasat o nasaliksik. Ayan. So, moving forward tayo. Dito sa huli, no, yung number 6, dahil sa pananampalataya tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Very familiar ang teksto na ginamit ko dito, yung John 3:16. Alam naman natin yan, di ba? For God so loved the world, di ba? Yun. Dahil tayo ay minamahal, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun, John 3:16. Ayan, so, ito ang pinakapangunahing dahilan, di ba, na importante, napakahalaga sa atin ang pananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos, sapagkat siya lang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Nandiyan yan. Alam na alam yan ng mga relihiyosong mga kapatid natin, itong John 3:16. So, i-recap ko, no, bago ako magtapos, no, I would like to recap na yung mga pangunahing kaalaman tungkol sa pananampalataya na dapat nating malaman ay may 6 akong ibinahagi. No, although I believe that there are so many, di ba? A fundamental learning, no, about this topic. Although, pasensya na kayo, yun na yung aking na-research, no? So, 6, ipagpatuloy nyo na lang. I would suggest na mag-research din kayo tungkol sa aking diniscuss para at least makita nyo kung tama yung aking mga isinisiwalat. At least, baka magkaroon pa kayo ng mas raming kaalaman. So, ulitin ko yung 6 na mga pangunahing kaalaman na dapat nating malaman, no, regarding pananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Una, dahil sa pananampalataya tayo ay maliligtas. Pangalawa, hindi malulugod ang Diyos kung walang pananampalataya. Pangatlo, pananampalataya ang daan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pang-apat, pananampalataya ang simulan ng tunay na buhay Kristiyano. Pang-5, pananampalataya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. At ang panghuli, dahil sa pananampalataya tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, hopefully, meron kayong natutunan na konting aral, di ba? Pasensya na kayo, marahil hindi malinaw ang dating, di ba, doon sa iba, lalo yung mga magagaling na dyan. Pero at least, ako naman, I can do yung kaya ko lang talaga, no? The best as I can. So, yun lang naman. So, in our next topic, meron pa tayong 3 na subtopic, di ba? Ibabahagi ko sa inyo ang subtopic na nakasintro sa usapin na maililigtas ba tayo ng ating pananampalataya, no? That is a very good question, di ba? So, see you in our next vlog or talakayan. No, muli, isang mapayapa at mapagpalang araw.